Tao po. Hindi na niya hinintay pa na buksan ang gate ng sino mang nakatira sa tanaw-tanaw na malaking bahay na iyon dahil nakaawang na rin naman ito. Dala ang maliit na duffel bag ay pumasok siya sa loob ng bakuran nito para doon na lamang mag-inquire tungkol sa nakapaskil sa labas. Wanted, hardinero. Iyon ang nakasulat sa isang papel na nakadikit sa harapan ng bakal na gate ng bahay. Tamang-tama at naghahanap siya ng trabaho. At kahit na hindi niya expertise ang pag-aalaga ng mga halaman, sa hilig naman niya sa mga iyon ay baka pwede na siyang tanggapin ito. Isa pa, madaling trabaho lang naman iyon para sa kanya. Magandang hapon po. Magtatanong lang po sana ako tungkol sa nakapaskil sa labas. Saad niya sa nakita niyang nakaduster na babae na wari niya ay nasa 40s na. Nakapamewang ito habang may kuusap sa telepono. Nasa likurang bahagi ito ng bahay na palagay niya ay may binabantayan roon dahil may naririnig siyang matinis na boses mula sa tila naglalaro na bata. Nang makita siya nito ay agad nitong binaba ang telepono at nakangiting nilapitan siya. Nag-a-apply ka ba bilang hardinero? Tanong agad ng babae. Opo sana, kung wala pa po kayo nakikita. Saad niya dito. Sandali siyang pinagmasdan ng babae mula ulo hanggang paa. Nang wari ay nagustuhan naman siya at agad itong tumango. Sige, tanggap ka na. Sabi pa nito. Po? Tanggap na po ako? Napamaang niyang tanong. Masaya siya sa narinig mula sa babae. Pero tila hindi pa rin makapaniwala. Dahil hindi man lang siya hiningian nito ng biodata o resume. At hindi man lang siya in-interview muna nito bago tanggapin. Bakit? Ayaw mo ba? Natatawang sarkastikong tanong ng babae. Ay hindi po. Medyo nagulat lang ho ako. Saad niya na napakamot pa sa ulo. Hindi ka naman siguro masamang loob para pag nakawan kami dito, Itinaas nito ang isang kilay sa pagtatanong na iyon. Ay hindi po. Mabuti po akong tao. Mapagkakatiwalaan po ako. Paninigurado niya namang sagot sa kausap. Nangiti lang ito sa sinabi niya. At hindi ka naman siguro mag-a-apply bilang hardinero kung hindi ka marunong mag-alaga ng halaman, di ba? Tanong ulit nito. Nako, mahilig po ako sa halaman. Magiliw niya ring sagot. Good. Ako nga pala si Marieta. Pagpapakilala nito na pagkatapos nilang magkamay ay tumalikod na at nagsimulang maglakad pabalik sa kinatatayuan nito kanina. Ano nga palang pangalan mo? Ilang taon ka na? May asawa ka na ba't anak? Sunod-sunod na tanong nito sa lalaki. Gabriel Santos po, 27 taong gulang. Single pa po ako, walang anak. Sa pagkakasabi niyang iyon ay napahinto ang babae at napalingon ulit sa kanya. Muli ay pinagbasdan siya nitong mabuti at nang matapos siyang pakatitigan ay pilyang ngumiti. So, kung mapapansin mo, nagkalat ang mga tuyong dahon sa bakuran ko. It's because ilang linggo na akong walang hardinero. So ang gagawin mo lang ngayon ay magwalis sa paligid ng bahay at siguraduhing nadiligan ang lahat ng mga halaman ko. Saad nito habang pinakasusundan niya. Nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag ng kung ano pang trabahong iaatang sa kanya nang makarating sila sa bandang likuran ng bakuran ng bahay. Doon ay agad niyang napansin ang malaking swimming pool nito. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid sa paligid nang biglang may sumulpot na isang babae sa kanilang harapan. Sa malagong Bermuda grass, sa tabi ng swimming pool ay nagtatatakbo ito. At pagdating sa tapat nila, ay doon pumwesto upang tumalon papunta sa pool. Malakas na pag-splash ng tubig ang narinig nila, kasabay ng pagtalsik ng tubig sa kanilang damit. Maria! Ano ka bang bata ka? Hindi mo ba nakikita na may ibang tao dito? Galit na saway dito ng babae. Anyway, sorry ha. Nabasa ka ba? May pag-aalalang baling nito sa kanya. Nahawakan pa nito ang kanyang damit na lumapat sa kanyang katawan dahil sa pagkakabasa noon. Hindi naman po masyado. Okay lang po ako. Agad niyang sagot nang biglang pakasalatin ng babae ang mamuscle niyang dibdib. Tuloy ay napaatras siya ng konti. Oo nga pala, yan ang anak ko, si Maria. Pagpasensyahan mo na yan at mahilig talaga yan maglaro sa pool. Paumanhin nito sa kanya. Maria! Halika at ipapakilala kita dito sa bago nating hardinero.
Eh, ayoko nga. Sabi ng kausap at nagpatuloy sa pagtatampisaw sa tubig gamit ang mga inflatable toys nito. Halika sabi eh. Isa! Pinamewangan nito ang anak habang namimilog ang mga mata sa ipinakitang hindi magandang asal sa harap ng bagong hired na lalaki. Sa ipinakita nitong galit ay napilitan ng bata na umahon. Pero sambakol ang mukha nitong nilapitan sila. Sa mga sandaling iyon ay natitigan niya ang ayos nito. Kapansin-pansin naman kasi ang suot nitong manipis na swimsuit. Halatang halata tuloy ang hubog ng katawan nito. Partikular na ang umbok ng dibdib nito. Gabriel, siya si Maria. Maria, siya si Gabriel. Ang bago nating hardinero. Be good to him, okay? Pagpapakilala nito sa dalawa na nilakipan pa ng paalala sa kilala nitong pilyang anak. Magandang araw, Maria. Bati niya dito na inilahad niya pa ang kamay sa harapan nito. Ngunit, imbes na makipag-handshake ang babae, ay hinawakan siya nito sa kamay na mahigpit at hinila papunta sa swimming pool. Hindi na niya ito napigilan pa, nang pati siya ay mapatalon na rin sa tubig. Mabuti na lamang ay nabitawan niya agad ang daladalang duffel bag. Parang isang musmos na bata namang tuwang-tuwa si Maria sa ginawa. Samantalang nagkakawag siya sa tubig. Mabuti na lamang at marunong siya lumangoy. Nilangoy niya ang gilid ng pool at humawak roon. Ano ka ba, Maria? Wala ka ba talagang modong bata ka? Galit na saad ni Marieta sa anak. Inilabas naman nito ang dila na tila ba inaasar pa ang nanay. Tinulungan ni Marieta ang lalaki na makaahon sa pool at dali-daling kinuha ang tuwalya na nakapatong lamang sa kalapit na upuan upang ibigay dito. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. May pagkaisip bata kasi yan. Special child, ika nga. Halika sa loob ng bahay para makapagpalit ka. Saad nito na nauna nang naglakad papasok sa malaking bahay. Habang pinupunasan ng sarili, ay pinakatitigan niya ang dalagitang babae. Hindi naman siya nagtanim ng galit dito sa ginawa nito, kundi pinagmasdan niya lang ang pagkilos nito. At tama nga si Aling Marieta. May pagkaisip bata nga ang dalagitang iyon. Dahil wala itong pakialam na magtatatakbo, magtatumbling at magtatalon kahit sa klase ng damit na suot-suot nito ngayon. Inasikaso siya ni Aling Marieta nung araw na yon. Pinakain muna at saka siya pinayagang gawin ang kanyang trabaho. Naging magiliw ito sa kanya at doon na lang siya sa bahay nito pinatira. Sa kadahilanang, dalawa lang naman ang mga itong naninirahan doon. Apparently, byuda na pala ang babae. At kasalukuyang nakikinabang sa malaking perang iniwan ng yumaong asawa. Nag-iisang anak lang din ito ang special child na si Maria. Sa mga sumunod pang mga araw ay naging maayos naman ang pagtatrabaho niya sa poder ng mga ito. Isang araw ay nagpresenta siyang ayusin ang tubo ng gripo na tumutulo sa ilalim ng lababo ng kusina ng malaking bahay na pinagtatrabahuan. Kasalukuyang nakapasok ang ulo niya sa ilalim ng kabinet ng lababo. Nakahiga sa sahig habang pinipihit upang higpitan ang ipinalit na tubo roon nang biglang dumating si Maria. Gabriel, anong ginagawa mo? Interesadong tanong nito. Inaayos lang ang gripo niyo. Sagot niya na hindi man lang nilingon ng kausap. Bakit? Tumutulo kasi. Baka tuluyang masira ang sahig ng kabinet ninyo kapag pinabayaan. Paliwanag niya pa dito. Nasaan? Wala namang tulo ah. Sambit pa nito na pumaupo upang silipin ang ginagawa ng lalaki. Tinignan niya ang bata upang ituro rito kung saan banda ang sirang tubo. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa na makita ang ayos ng pagkakaupo nito. Nakabukaka kasi ito at sa suot na maikling shorts ay kita na ang singit ng babae. Dahil doon ay bigla niyang naibaling ang paningin sa ginagawa. Ayaw mong sabihin sa akin ha? Nasaan nga? Wala naman eh. Mas nagulat siya nang ibabawan siya nito at doon tila itinalon-talon ang pang-upo sa harapan ng kanyang puson. Nawindang siya sa ginawa nito at sa pag-aalalang makita sila ni Aling Marieta sa ganoong posisyon ay agad siyang bumangon upang itayo rin ito. Maria, wag mo ko istorboyin at may ginagawa ko, okay? Maglaro ka na lang doon sa labas. Mariing saad niya dito na hinawakan pa ito sa magkabilang balikat.
Sa sinabi niyang iyon ay napasimangot ang dalagita. Hindi naman niya ito pinansin at ipinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Nang maya-maya pa ay bigla na lamang sumirit ang tubig sa tubong kasalukuyan niyang hinihigpitan. Nagulat siya bigla at tataranta at napatakbo sa labas ng bahay, kung saan nandoon nakalagay ang main switch na kumukonekta sa lahat ng gripo sa loob. Matatandaang isinarado niya iyon kanina bago simulan ng trabaho. Nagtataka pa siya nang makitang naka-on na iyon kaya dagling isinarado ulit. Nang itaas niya ang paningin ay nakita niya si Maria na nagtatatalon at nagtatatawa ng malakas. Doon ay nakumpirmang kagagawan iyon ng dalagita. Hindi na lang siya umimik at napailing na lamang ng ilang beses at mabilis na tinapos ang trabaho bago pa ulit gawa ng kapilyahan ng dalagita. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman, ay naabutan niya ito sa hardin nagbabasa ng libro habang ngata-ngata ang isang malaking pakete ng tsokolate. Pinakatitigan niya ito. Kung tutuusin, matalino ang batang ito at matino naman tingnan kapag tahimik lang. Pero once na magsimula na itong magsalita at kumilos, ay mahahalata mo talagang wala ito sa saktong pag-iisip. 17 taong gulang na daw ito. Pero parang nasa 10 taong gulang pa lang ang capacity ng intelligence nito. Sayang lang, at bukod sa maganda ito, ay kaaya-aya rin ang forma ng katawan ng dalagita. "Gusto mo?" Tanong nito sa kanya nang mapansin siyang nakatitig dito. "Gusto mo ng tsokolate ko, no?" Saad pa nito, sabay kuha ng natitirang kapiraso nito at agad na isinubo. Habang kinakain niya iyon, ay nagtatawa pa itong ipinakita ang ngipin na kasalukuyang binabalutan ng chocolate. Dahil doon, ay napatawa rin siya sa kalokohang ginagawa ng dalagita. Pinatay niya ang gripo sa hose upang puntahan nito. "Anong binabasa mo?" Magiliw na tanong niya habang lumalapit dito. Book!" Sagot nito habang sinusungkit ng hintuturo ang tsokolate na dumikit sa gilagid. "Anong klaseng book?" Tanong niya ulit. "Book nga! Ang kulit mo!" Sagot naman ito na tila ba napipikon na sa kakatanong niya. Umupo siya sa tabi nito para samahan itong magbasa nang mabigla siya sa nakitang klase ng librong nasa harapan ni Maria. Paano'y adult magazine iyon at may mga hindi kaaya-ayang nakaimprinta sa bawat pahina. Obviously, hindi yun ang librong angkop sa dalagita. "Meron akong lollipop. Gusto mo?" Alok nito sa kanya nang kunin ni Maria ang 3 lollipop na nasa bulsa ng dress nito. Kinuha nito ang isa, binalatan at ipinasak sa bibig. "Hindi, salamat na lang." Saad niya na ang pansin ay nandoon pa rin sa di kaaya-ayang librong kanina pa pinakababasa ng katabi. Sa isip-isip niya ay saan kaya nito nakuha iyon. Maya-maya lang ay narinig nila si Aling Marieta na papalapit. "Maria, kinuha mo na naman ba ang tsokolate na nilagay ko sa ref? Bakit wala na ron?" Tanong nito habang mabibilis ang ginagawang paghakbang ng mga paa. Nagulat ang bata at biglang itinago sa likuran nito ang natitirang lollipop. Siya naman ay nataranta at itinago ang adult magazine na iyon sa kanyang likuran. Samantalang papalapit na si Aling Marieta nang alisin ni Maria ang lollipop sa bibig nito at sapiritang isinubo sa kanya. "Sabi ko na nga ba eh!" Bulyaw na naman ni Aling Marieta nang makita ang pakete ng itinutukoy na tsokolate na nasa kanilang harapan na kasalukuyang nililipad ng hangin. "Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang kumain ng pagkarami-raming sweets dahil maghahapunan na?" Namimilog ang mga mata nitong sermon sa anak. "Hindi ako kumain yan! Si Gabriel! Tingnan mo nga oh, ayaw pa mamigay ng lollipop!" Turo nito sa katabi. Samantalang napamaang naman siya habang sip-sip-sip-sip ang lollipop na isinubo sa kanya ng babae. Hindi siya nakaimik. "At nagbibintang ka pa ng iba! Kilala kitang bata ka! Kapag hindi mo na naman naubos ang pagkain mo mamayang hapunan, humanda ka!" Panduduro nito sa anak pagkatapos ay bumaling sa lalaking katabi nito. "Gabriel, halika sa loob. Gusto kong tikman mo ang binili kong wine. Masarap yun. I'm sure magugustuhan mo." Pag-aaya nito sa lalaki. Hindi na siya naghintay pa na lumapit ito at agad na siyang pumatayo. Baka kasi makita nito ang libro na itinago niya sa kanyang likuran at pag-isipan pa siya ng masama. Nakailang lunok na lang siya ng laway
habang sipsip pa rin ang candy na ibinigay sa kanya ng dalagita. Iba ang lasa ng lollipop na yon. Manamis-namis at maasim-asim. Lalo na noong unang isubo ni Maria sa kanya. Nalasahan pa niya yata ang laway nito at hindi naman siya nandiri, bagkus ay napailing na lang. Ang batang ito talaga. Kahit ganun ay maloko rin. Bulong niya sa isip. Cheers! Sambit ni Marieta habang angat-angat ang isang baso na may lamang alak. Gabi na iyon at ilang oras na matapos nilang kumain ng hapunan. Niyaya siya nitong uminom nang binili nitong mamahaling alkohol na magustuhan niya iyon matapos niya itong matikman ng isang araw. Hindi niya alam, mabilis palang makalasing ang alak na iyon. Mabuti at may laman ng sikmura niya. Pero ang totoo ay dumodoble na ang paningin niya at namumungay na ang mga mata. Gayon din ang kainumang babae. In fact, may pahampas-hampas na ito ng kamay sa kanyang braso at hita habang nagkukwento ng kung ano-ano. Maria, umakyat ka na sa kwarto mo at magpalit ng damit. Matulog ka na at bukas maaga ang homeschool mo. Utos nito sa anak na busy sa panonood ng TV sa sala. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin ito kumikilos, kaya binulyawan na nito ang dalagita. Paggewang-gewang itong pumunta doon upang hanapin ang remote control. At nung mahanap ay agad na pinatay ang telebisyon. Bad! Bad ka! Saad ni Maria nang pumatayo. Mabilis itong pumaakyat sa hagdanan nang makita nitong kinuha ni Aling Marieta ang unan sa sofa at ibabato sana dito nang ma-out of balance ito sa pagkakatayo. Natumba ito sa sofa at gumulong sa sahig. Dahil doon ay pinagtawanan ito ni Maria habang tinutungo ang sarili nitong kwarto. Samantalang, tumayo siya upang tulungan ng among babae pero pati siya ay paggewang-gewang na rin sa paglalakad. Sa kabila nun ay nagawa pa rin niya itong itayo na siyang napakapit naman ng mahigpit sa kanyang katawan. Iatid ko na ho kayo sa kwarto niyo, ma'am. Saad niya dito. Hindi na ito nagsalita at nangingiting nagpaalalay na lang sa kanya. Ikinapit nito ang mga braso sa leeg niya upang tulungan din ang sariling makatayo at maya-maya ay magkaakbay na silang naglakad papunta sa pangalawang palapag ng bahay, papasok sa loob ng kwarto nito. Kasalukuyan na niya itong inaalalayan para makahiga ng maayos sa kama nito, nang biglang hilahin siya nito papalapit, dahilan ng pagdagan niya sa katawan ni Aling Marieta. Nagulat siya nang kunin nito ang kanyang muka, at siilin ng halik ang kanyang mga labi. Mapupusok ang mga halik na ibinibigay nito, kasunod ng paghigpit ng pagkakayakap ng mga braso nito sa kanyang katawan. Nagsimulang maglakbay ang kamay nito sa kanyang balakang nang matigilan siya at itulak ito palayo. Obviously, may gustong mangyari si Aling Marieta sa pagitan nila nung gabing iyon, pero hindi niya ito hinayaang gawin ang gusto nito. Oo nga at lasing na siya, pero nasa tamang wisyo pa naman siya at gusto niyang ipabatid dito na andito siya para lamang pagsilbihan ng mag-ina. Wala nang iba pa. Sa huli ay iniwan niya ito na hindi naman siya pinigilan pa at tuluyan ng nakatulog. Hindi na nila napag-usapan ang nangyaring iyon sa pagdaan ng ilang araw. Sa isip niya ay marahil sa sobrang lasing lang nito kung kaya nagawa iyon sa kanya ng among babae. Ngunit isang gabi habang himbing siya sa pagtulog ay walang pasintabi itong pumasok sa kanyang kwarto at doon ay ginapang siya ng babae. Nagulat siya nang nasa tabi niya ito sa higaan at kasalukuyang hinahalikan ang kanyang braso. Napaatras pa siya sa pagkakahiga. Pero mas nagulat siya nang makita ang dalagitang si Maria na nasa pintuan ng kanyang kwarto at matamang nakatingin sa kanila. Ano ka ba naman? Bakit hindi ka pa natutulog? Bulyaw ni Aling Marieta na makita rin ito ang anak na sumunod pala roon. Mommy, I can't sleep. Sagot rin ng dalagita na panay kamot pa sa ulo. Kanina pa kasi kita sinabihang matulog na. Kailan ka ba susunod sa ipinag-uutos ko ha? Umakyat ka na sa kwarto mo. Dugtong pa nito. Padabog naman itong sinunod ng dalagita. Samantalang nagkatinginan sila ni Aling Marieta at ilang minutong nagkatitigan. Kumilos ito at binalak siyang halikan. Ngunit muli siyang umurong paatras. Ma'am, pagpasensyaan niyo na po. Pero hindi po ako sang-ayon sa gusto ninyong mangyari. Kung pipilitin niyo po ako, aalis na lang po ako bukas na bukas. May kaunting galit niyang saad dito. Bagamat,
Magalang niya pa ring ipinaabot iyon sa among babae. Napabuntong hininga na lamang si Marieta sa pagkadismaya. Malaki na ang pagkagusto nito sa lalaki. Noong una pa lamang nito makita si Gabriel. Akala nito, gaya ng ibang naging kasambahay na nagdaan sa buhay nito, ay papayag din itong makarelasyon ng babae knowing na may pera ito. Iyon kasi ang madalas na dahilan kung bakit pumapatol ang mga lalaki rito. At tanggap naman nito iyon. Pagpasensyahan mo na rin ako ha. Alam mo naman na matagal na ring walang tunay na nagmamahal sa akin. Madalas kasi ay pera lang ang habol sa akin ng ibang lalaki. Maraming salamat at nakita ko ang totoo mong ugali, Gabriel. Makakaasa ka na hindi na kita kukulitin pa. Pero sana manatili ka pa rin sa amin. Kailangan kita dito, lalong-lalo na si Maria. Kailangan namin ng mapagkakatiwala ang taong kagaya mo. Sinsero ang pagkakasabi nitong iyon. Napatango lang naman siya. Napalapit na sa kanyang mag-ina. At para sa kapakanan ng mga ito, ay mananatili siyang maglilingkod sa dalawa. Ilang sandali pa ay bumalik na sa sarili nitong kwarto si Aling Marieta. At siya naman ay pumahiga na ulit at inirelax ang sarili. Habang naghihintay na muling makatulog, ay walang ano-ano ay narinig niya ang pag-iyak ni Maria mula sa loob ng kwarto nito. Madalas daw ganoon ang bata kapag naaalala nito ang yumaon nitong ama. Hinintay niyang puntahan ito ni Aling Marieta. Pero lumipas pa ang ilang sandali at hindi pa rin natigil sa pagpalahaw ang dalagita. Nakaramdam siya ng awa dito. Sa tingin niya ay mahimbing nang natutulog ang among babae. Kung kaya, napagpasyahan niya na siya na lamang ang magpapatahan dito. Pumasok siya sa kwarto nito at nakita niya itong nakatagilid sa pagkakahiga. Tumabi siya paharap dito. Tana, huwag ka nang umiyak. Marahan niyang saad dito habang himas-himas ito sa ulo. My mommy hates me! Saad pa nito habang humihikbi. Natigilan siya. Umiiyak pala ang bata dahil nasigawan na naman ng nanay nito. Shh! Hindi yan totoo. Mahal ka ng mommy mo. Wika niya dito. Sumunod ka kasi kay mommy kapag may ipinag-uutos siya sa'yo. Dugtong niya pa. Napalabi na lang ang kinakausap at hindi na nagsalita. Sige na, matulog ka na. Gusto mo ipasyal kita bukas sa park? Sa sinabi niyang iyon ay tumigil sa pag-iyak si Maria. Tumango ito ng ilang beses at ipinikit ang mga mata. Maya-maya pa, sa pag-aakalang tulog na ang dalagita ay nagpasya na siyang tumayo. Pero pinigilan siya nito sa pag-alis sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang kamay. I want a lullaby. Request pa nito. Natigilan siya. Ano bang kakantahin niya dito? Wala naman siyang alam na pampatulog na kanta. Sa huli ay tinabihan niya ulit ito at magkaharap ang kanilang mga muka habang kinakantahan ito ng pambatang kanta na naaalala niya pa. Doon niya natitigan ang mukha ng dalagita, na kahit pa medyo madilim sa loob ng kwarto nito'y kitang-kita niya ang ganda ng mga mata nito, ang katamtamang tangos ng ilong, at mapupula at pouty na mga labi. Nakatanghod lang din naman ito sa kanya, at pinakikinggan ang kanyang pagkanta nang maya-maya pa ay dahan-dahang inilapit nito ang mukha niya sa kanya at inilapat ang mga labi sa kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi nakaimik. Nasa stage siya ng pagkagulat noon nang biglang gumalaw ang mga labi nito at tila ba naglalaro ikiniling ang muka, pakanan at pakaliwa. Naramdaman niya ang bigla ang pag-iinit ng katawan at nakita na lamang ang sarili na tinutugon ang mga halik nito. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga kamay sa katawan ng dalagita. Ngunit bigla rin siyang natigilan. Tila ba bigla siyang natauhan sa ginagawa. Alam niyang mali na gawin niya iyon sa wala sa tamang pag-iisip na dalagitang ito na anak pa naman ng babaeng lubos siyang pinagkakatiwalaan. Napabalik siya ng pagtayo. Matulog ka na, okay? Hindi kita ipapasyal bukas kapag hindi ka pa natulog. Mariing sambit niya dito na pagkatapos agad ring lumabas sa kwarto nito. Noong gabing iyon ay nahirapan na siyang bumalik sa pagtulog. Hindi dahil nakukonsensya siya sa ginawang paghalik sa dalagita, kung hindi dahil sa biglang umusbong na pagtingin dito. Nagkaroon siya bigla ng mali siya sa ginawa nito, na alam naman niya na para sa dalaga ay laro-laro lamang iyon.
Nakuha siguro nito iyon sa magazine na binabasa nito noong nakaraan. O baka nakita sila nito noong isang beses na hinagkan siya ni Aling Marieta at ginaya lang iyon ng dalagita. Napalunok siya ng laway nang muling maalala ang malalambot na mga labi nito, lalo na nang maalala ang init ng katawan nito. Nakarating siya sa edad na 27, pero wala pang nakapagparamdam sa kanya ng ganon. Bukod tanging si Maria lamang. Napabuntong hininga na lamang siya sa isiping iyon at sinubukang matulog. Kinabukasan, pagkatapos nilang maghapunan, ay tinupad niya ang ipinangako sa dalagita. Sakay ng motorsiklong ipinahiram sa kanya ni Marieta, ay dinala niya ito sa pinakamalapit na playground at doon, kasama ng iba pang mga bata, ay masaya itong naglaro. Pero dahil ito ang pinakamatanda sa mga batang naroroon, maliban pa sa ipinapakitang pagka-childish nito, ay naging tampulan ito ng tukso ng mga kalaro. Kung kaya, isa-isa nitong inaaway at pinagtatabuyan ang mga iyon. Naggalit ang mga magulang ng mga bata. Kung kaya, umalis na lang ang mga ito sa park at naiwan silang dalawa doon. Umiyak ito nang maiwang mag-isa at padabog na lumapit sa kanya. Sinalubong siya nito ng yakap habang nakaupo siya sa isang bench. At hindi pa nakontento ay kumandong paharap sa kanya. Napatingin siya sa paligid kung may ibang tao bang nakakakita sa kanila sa ganoong posisyon. Pero nang malaman na sila lang ang nandoon, ay hinayaan niya na lang ang dalagita. Baka kasi lalong magalit ito at tuluyang magwala doon sa parke. Wala pa naman si Aling Marieta na siyang nag-iisang tao na nakakapagpakalma lang dito. Bakit ka kasi nangaaway? Iniwan ka tuloy ng mga kalaro mo. Marahang saad niya dito habang inaalo ito sa likuran. Hindi niya maitatanggi. Gusto niya ang pagkakaayos nilang iyon. Gusto mong umuwi na tayo? Tugtong niya pa. Ngunit ilang beses na umiling si Maria. Anong gusto mo? Tanong niya ulit. Maya-maya ay nagtaas ito ng muka at tumigil ito sa pag-iyak nang may masilayan. Ice cream! I want ice cream! Saad nito habang itinuturo ang sumulpot na ice cream cart na medyo malayo sa kanilang kinapupwestuhan. Ipinihit niya ang katawan at lumingon sa likuran para tignan ang tinutukoy ni Maria. O sige, bibilang kita ng ice cream, pero dito ka lang ha, huwag ka nga alis. Mariing saad niya dito. Nagpasya siyang huwag nang isama ang dalagita dahil medyo malayo ang lalakarin. Tirik ang araw at kasalukuyan na itong basang-basa ng pawis. Ilang beses na pagtango lamang ang isinagot nito sa lalaki. Lumipas ang ilang minuto. Dala ang dalawang ice cream na nasa apa sa magkabilang kamay ay bumalik siya sa pinag-iwanan niya kay Maria. Ngunit wala na ito doon. Bigla siyang kinabahan sa nararamdamang pag-aalala. Kung kaya, agad niyang hinanap ito sa paligid. Ilang sandali pa ay biglang sumulpot ito sa kanyang harapan at sa kagustuhan nitong gulatin siya ay naitulak siya nito. Na out of balance siya na napahiga sa Bermuda ng parking iyon at hindi sinasadyang maibabawan siya ng dalagita. Ang mga ice cream na dala-dala ay natapon din sa dibdib niya at sa kanyang muka. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga oras na iyon. Pero nang pinagtawanan siya ni Maria ay napahalakhak na rin ito. Pinagmasdan niya ang sarili at nabigla na lamang nang dilaan ng dalagita ang ice cream na nasa kanyang muka. Lumipat ang bibig nito sa kanyang dibdib, kung saan kinain nito ang isang scoop ng ice cream na napunta sa ibabaw ng kanyang t-shirt. Sa ilang segundo ay pinagmasdan niya ito kung paano nito pagkadilaan at kainin ang ice cream doon habang ang katawan nito ay nasa pagitan ng kanyang mga hita. May kung anong malakas na boltahe ng kuryenteng init ang naramdaman niya sa kanyang katawan sa naging ayos nilang iyon. At sa pag-aalalang may ibang taong makakita sa kanila, ay agad na pumatayo kasama ng babae. Maria, huwag mo nang gagawin yun. Naintindihan mo? Saad niya dito na pinakatitigan ito sa mga mata. As much as gusto niya ang ginawa nito, ay kailangan niya rin itong sawayin. Ayaw niyang i-take advantage ang babae. Pero ang mapaglarong si Maria ay dinilaan pa rin ang natitirang ice cream sa kanyang pisngi. Tumigil ka na, Maria! Hindi dapat ganyan ang tamang pagkilos na isang dalagitang kagaya mo. Medyo naitaas niya na ang boses sa sinabi. Kung kaya, natahimik ito. Halika na, umuwi na tayo.
Hinila niya ito sa braso papunta sa nakaparadang motorsiklo. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa mga susunod pang mga araw ay lalong sumisidhi ang nararamdaman niyang pagmamahal sa dalagita. Hati ang kanyang damdamin dahil kahit ganoon ang babae ay tanggap niya ito. Iginagalang niya nga ito at iniingatan. Kung kaya, kahit anong lapit ng dalagita sa kanya minsan ay nilalayuan niya ito. Nababahala siya dahil ayaw niya ring malaman ni Marieta ang totoong nararamdaman niya sa anak nito. Siguradong magagalit ito at tiyak napapalayasin siya nito sa bahay na ang totoo'y ayaw niyang mangyari dahil ayaw na niyang mawalay pa sa dalagita. "Gabriel, laro tayo!" Saad ni Maria nang matagpuan siya nito sa opisina ng mami nito nakaupo sa isang tumba-tumba habang binabasa ang reviewer na ibinigay sa kanya ni Marieta. Bili nito na pag-aralan niya iyon dahil ilang araw na lamang ay kukuha na siya ng student permit at pagkatapos ay agad nang sasabak sa driving test upang tuluyan ng makapagmaneho. Napagpasyahan ni Aling Marieta na gawin din siyang driver ng mga ito, kaya madalas ay tinuturuan na siya nitong mag-drive. "Gabriel, sabi ko laro tayo eh. Bingi ka ba?" Ibinaba nito ang kamay niya na may papel na hawak-hawak upang mapunta ang atensyon niya dito. Itinuon niya ang mga mata sa dalagita at nakita ang ayos nito. Nakasuot ito ng napakaikling palda. Nakaunti na lang ay kita na ang underwear nito. At sa pang-itaas ay crop top na blouse. "Maria, di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang magsusuot ng mga ganyang klaseng damit? Mag-18 ka na sa isang linggo. Dalaga ka na. Dapat inaayon mo na ang kilos at ugali mo sa edad mo." Mariin niyang saad dito. Ngunit tila walang narinig ang kausap. "Di ba? Sabi ko maglaro tayo." Sabi pa nito na iniroll ang mga mata at numewang pa sa harapan niya. "Magpalit ka muna ng damit at makikipaglaro ako sa'yo." Pagmamatigas niyang sambit. Inirapan siya nito, tumalikod at padabog na naglakad palabas ng kwartong iyon. Ang buong akala niya ay sinunod nito ang ipinag-uutos niya, ngunit hindi pala. Kinuha lang nito ang laruang manika nito at bumalik doon. Umupo sa upuang nasa harapan niya, inilagay ang laruan sa kandungan nito at itinaas ang isang paa. Nagulat na lamang siya nang makitang itinaas nito ang laylayan ng suot-suot na blouse at inilabas ang kaliwang dibdib at umaktong pinapadede ang laruang manika. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kasalukuyang ayos nito ngayon. Ilang minuto siyang hindi nakagalaw at hindi nakapagsalita hanggang sa marinig niya ang boses ni Aling Marieta. Tagli niyang naitaas ang papel na hawak-hawak at umaktong nagbabasa sa pag-aakalang pupunta ito sa kwartong kinapapalooban nila. "Gabriel, nandyan ba si Maria?" Tanong nito mula sa unang palapag ng bahay. "Nasa kwarto ho niya. Bakit ho?" Pagsisinungaling niya agad. "Sabihan mo nga na bumaba muna para ligpitin ang mga laruan niya dito sa sala. Aalis muna ako at may bibilin lang sandali sa palengke." Saad pa nito. "O sige ho." Sigaw niya rin dito at pagkatapos ay narinig niya na lang ang pagsarado ng main door sa ibaba. Sa ayos na iyon ni Maria ay agad niyang nakalimutan ang ipinag-uutos ng nanay nito. Gusto man niya itong sawayin, pero inaamin niyang nag-e-enjoy siya sa napakaganda at nakakaakit na tanawing nasa harapan. Palihim niya itong pinakatitigan nang biglang iangat nito ang paningin, kasabay ng pagtakip ulit ng blouse sa naka-expose na dibdib. Dagli niyang ibinalik ang pansin sa hawak-hawak na papel. Maya-maya pa ay hindi na niya napansin ang pagtayo nito at paghablot sa papel na binabasa. Tuloy ay hindi sinasadyang masira iyon ng dalagita. "Maria, anong ginawa mo? Bakit mo sinira? Lagot ka sa mami mo!" Hindi makapaniwalang saad niya habang inaalis ang pagkagusot ng papel. "Sabi ko laro tayo! Isusumbong kita kay mami kapag hindi ka nakipaglaro sa akin!" May pagbabanta pang anas nito na nooy lumapit pa sa harapan niya. Hindi na siya nakaimik pa nang muli itong umupo sa kanyang kandungan, patalikod sa kanya at parang kabayo na sinakyan siya nito habang iniyuyugyog ang katawan paatras at pasulong sa kinauupuan niyang rocking chair.
Napaawang na lamang ang kanyang bibig sa ginagawa sa kanya ng dalagita. Hindi niya magawang patayuin ito dahil ang totoo'y gusto niya rin ang ginagawang paggalaw nito sa ibabaw niya. Sa mga oras na iyon ay napasandal na lamang siya sa inuupuan at ipinikit ang mga mata sa pagpipigil na ginagawa. Maria, anong gusto mong regalo sa birthday mo? Tanong iyon ni Marieta habang kumakain sila ng hapunan. Espesyal ang araw na iyon dahil nakapasa si Gabriel sa kinuha nitong driving test. Pwedeng-pwede na nitong ipagmaneho ang mag-ina kung saan man gusto ng mga itong pumunta. Sa araw na iyon ay umorder ito ng ilang putahe sa mamahaling restaurant para pagsaluhan nila sa bahay. Ayaw na kasi nitong dalhin sa restaurant si Maria dahil madalas ay sinusumpong ito ng tantrums doon sa dami ng nakikitang bago sa paningin nito. Hindi sumagot si Maria. Bagkus ay sinimulan lang nito ang pagkain ng spaghetti na isa sa mga paborito nitong handa tuwing may okasyon. Sa sandaling iyon ay tsaka naman ang pagdating ni Gabriel. Presko na ang kanyang pakiramdam matapos maligo dahil pagkatapos niyang i-take ang driving test kanina ay nilinisan niya ang swimming pool at diniligan ang mga halaman. Umupo siya sa upuang madalas pwestuhan sa tabi ni Maria. Dahil nahihiya siyang umupo sa tapat ni Aling Marieta. Noon pa man ay kasakasalo na siya ng mga ito palagi sa pagkain at pamilya na akong ituring. Maria, tinatanong kita, anong gusto mong regalo sa birthday mo? Magde-debut ka na, hindi mo ba alam yon? Kausap ulit nito sa dalagita. Magsasalita na sana ang anak nang biglang masamid ito. Nataranta siya at napatayo at agad na inalo ang likuran ng dalagita habang paulit-ulit itong nag-uuubo. Pinainom niya rin ito ng tubig hanggang sa naging maayos na ito. Ang pagmamalasakit niyang iyon kay Maria ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Aling Marieta. Salamat, Gabriel. Saad nito sa lalaki pero agad ring ibinaling ang pansin sa anak. Magdaan-daan ka naman kasi sa pagkain, hindi ka naman mauubusan. Anas pa nito sa dalagita. Ano ba yung debut, Mommy? Kapag kuwan ay interesadong tanong ni Maria. Ibig sabihin lang noon ay 18 ka na. Ganap na dalaga ka na. Kaya dapat magtino ka na. Kumilos ka na parang tunay na dalaga. Manamit ng desente at magsalita ng maayos. Hindi ka na dapat galaw-gaw kumilos. Paliwanag ng ina. Mommy, kapag dalaga na ba ako, pwede na ako mag-boyfriend? Walang ano-ano ay tanong nito. Aba, kung magtitino ka baka isang araw ay may magkagusto pa sa yung isang lalaki. Maganda ka naman. Kailangan mo lang talagang i-improve ang sarili mo, anak. Sagot rin ng mami nito habang sinisimulan nang kumain. Biglang nagliwanag ang mukha nito. Yay! Pwede ko nang i-boyfriend si Gabriel! Natutuwa nitong sambit habang itinatalon ang puwetan sa inuupuan. Muntikan naman siyang mabulunan sa narinig mula sa katabi. Kung kaya, napainom agad siya ng tubig. Maria, kaibigan natin si Gabriel. He's like family to us. Paliwanag ulit nito. Sumimangot naman ang sinabihan. No! Gusto ko maging boyfriend si Gabriel! Tumigil ito sa pagkain at inihalokip-kip ang mga kamay sa dibdib. Maria, saan mo na naman ba nakuha yung boyfriend na yan, ha? Ba kung ano-ano na naman ang pinapanood mo sa TV? Medyo naitaas na ni Marieta ang boses sa pagsasabing iyon sa nagkukulit na namang anak. Hindi sumagot ang dalagita. Bagkus ay nagpatuloy lang ito sa pagsimangot. Kung tutuusin ay kasalanan rin naman nito iyon dahil hinahayaan lang nito manood ng kung ano-ano ang anak sa telebisyon buong maghapon. Kahit nga ang mga adult magazine nito ay nakakalat lang sa sala. Dahilan kung bakit napasa kamay iyon ni Maria nung nakaraan. Napag-alaman ni Gabriel na may isang katerbang koleksyon pala ito ng mga bagay na iyon na kung saan-saan lang nakalagay. Kung kaya, siya na ang nagtago sa isang kabinet sa loob ng opisina ng babae na kung saan hindi ito makikita ni Maria. Sa mga oras na iyon ay naramdaman ng lalaki na nagsisimula na namang magbangayan ang mag-ina. Kung kaya, sumingit na siya sa usapan. Maria, gusto mo ba ng party sa birthday mo? Tanong niya sa dalagita. Nako, hindi na yan magpa-party sa birthday niya.
Dahil palagi na lang yang nanggugulo at inaaway mga bisita. Agad na saad ni Marieta sa suhisyong ibinigay ng kinakasama. Narinig naman iyon ni Maria, kung kaya itinulak ang platong nasa harapan. Gusto kong mag-party! I want balloons and cake! Nagagalit na saad nito. Maria, bibili pa rin naman tayo ng balloons and cake mo eh. Pero tayo-tayo na lang magse-celebrate ng birthday mo, okay? At least ngayon kasama na natin si Gabriel. Saad pa ng babae. What if ganito na lang? Pupunta na lang tayo sa rest house natin. Do you still remember yung lugar kung saan ka laging dinadala ng daddy mo dati? Tumango ito pero nanatili pa ring nakabusangot ang muka. Pupunta na lang tayo doon para mag-enjoy ka sa beach, okay? Now finish your food para makapag-ready ka ng matulog. I still have errands to do tonight. Saad nito na ipinagpatuloy na rin ang pagkain. Hindi naman na siya umimik pa. Sa mga nakaraang araw, pansin niya ay madalas lumalabas ng bahay ang babae at gabing-gabi na ito umuwi. May pag-aalala man siyang nararamdaman sa ginagawa nito pero ayaw niyang isipin ito na porke lubos na pinagkakatiwalaan na siya nito ay may karapatan na siyang panghimasukan ng buhay nito. Dumating ang araw ng kaarawan ni Maria. Maaga pa lamang ay gumayak na sila upang pumunta sa La Union, kung saan naroon ang nag-iisang rest house na ipinamana ng namayapang asawa ni Aling Marieta. Madalas silang mamalagi sa lugar na iyon noon, lalo na kapag Pasko at Bagong Taon. Ngunit mula nang mamatay ang asawa nito, 5 taon na ang nakakalipas ay hindi na napadpad doon ang dalawa. Nalulungkot kasi ang mga ito, lalo na si Maria na sobrang close sa ama. Knowing na maraming alaala ang iniwan ng ama sa lugar na iyon. Paalis pa lamang ay sinuotan na ng one-piece swimsuit ni Marieta ang anak at inibabawan na lang ng short sa pang-ibaba. Alam nitong as soon as makita ni Maria ang beach ay agad na itong magtatampisaw sa tubig. Samantalang si Gabriel na ang pinag-drive ni Marieta ng kotse nito. Total naman ay may driver's permit na rin ang lalaki. Habang papunta doon ay dumaan sila sa isang bake shop at iba pang bilihan ng ready-to-eat food para bumili ng cake at ibang pagkain na mababaon nila sa ilang araw na pagstay doon. Namili na rin sila ng mga lobo. Napapalubuhin na lang kasama ng iba pang simpleng dekorasyon para sa kaarawan ng ganap ng dalagang si Maria. Habang nasa biyahe ay nakatulog si Marieta na nasa front seat. Samantalang si Maria ay nasa likuran at kung ano-ano lang ang pinagkakaabalahan para lamang hindi mabagot. Nariyan ang itaas nito ang mga paa at ipatong sa sandalan ng inuupuan ni Gabriel upang kilitiin ang tenga at leeg ng lalaki na hindi na lang naman niya pinapansin dahil tiyak nahaharutin na naman siya nito kapag nagkataon. Isa pa, first time niyang magmaneho ng ganoon kalayo kaya kailangan niyang i-focus ang sarili sa daan. Maria, meron ka pa ba dyang gum? Pahingi naman oh. Tanong niya nang makaramdam ng pagkaantok. Nakita niya kasi na kanina pang umunguya ang dalaga. Ayoko nga! Pagdadamot naman ng isa. Tinignan niya ito sa front mirror kung seryoso ba ito sa sinasabi. Pero nakita niyang ngingiti-ngiti ang babae. Sige na, kahit isa lang, please. Pakiusap niya dito na nilingon pa si Maria. Nagkataon na nakahinto ang sasakyan noong oras na yun dahil sa naabutang traffic sa daan. O sige. But close your eyes first. Mariing utos nito sa kanya. Nagdalawang isip siya agad kung susundin ba niya ito dahil kilala niya na ang babae sa pagiging pilya. But eventually, sinunod pa rin niya ito dahil any minute na lang ay aandar na ang trapiko. Inilingon niya ang muka sa likuran, ipinikit ang mga mata. Kumilos naman si Maria at kumuha ng gum sa backpack na dala-dala. Okay, Gabriel, open your mouth. Muli nitong utos nung ibibigay na nito ang kinuhang gum. Agad niya ring binuksan ang bibig. Pero imbes na isubo ang hawak-hawak sa bibig ng lalaki ay pumatayo si Maria upang iluwa sa bibig nito ang kanina pang nguyang-nguyang chewing gum. Nagulat siya sa naramdamang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya at pagluwa nito ng bagay na iyon na may kasama pang laway. Wala na rin naman na siyang nagawa kung hindi nguyain ang gum na iyon dahil nagising na si Marieta at umandar na ang mga sasakyang nasa harap nila. Natatawa na lamang siya sa kapilyahan ng dalaga. 5 oras din ang lumipas nang sa wakas ay nakarating na sila sa mismong rest house ng mga ito.
As usual, ay dumiretso na ang dalaga sa dagat. Kahit pa ilang beses itong sinabihan ni Marieta na tulungan muna silang bitbitin ang mga gamit nila sa loob ng bahay na nasa harapan lang din ng beach. Nag-enjoy sila sa buong maghapon na iyon. Walang oras na hindi mo makikitang wala sa beach si Maria. Samantalang, nakabantay lang siya lagi dito dahil baka pumunta ito sa malalim na parte ng tubig nang hindi nila namamalayan. Samantalang si Aling Marieta ang palaging nakatoka na magluto ng mga kakainin nila habang namamalagi roon. Gabi ng pangalawang araw nila, ipinagdiwang ang birthday ng dalaga. Nagpatugtog sila ng malakas, nagluto ng mga paboritong pagkain ni Maria at nag-inuman sa espesyal na gabing iyon. Hindi mawala ang ngiti sa labi ng mag-ina habang isinasayaw niya ang mga ito sa saliw ng nakakaindak na tugtugin. Sa kabilang banda ay hindi naman niya maalis ang paningin sa napakagandang babaeng si Maria. Umusbong palalo ang matinding paghanga at pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Dahil 18 taong gulang na ito ay minake-upan ito ni Marieta at ipinagsuot ng pink na semi-formal gown na lumapat sa magandang hubog ng katawan nito. Sa kabila ng tila dalagang-dalagang pagkakaayos ni Maria ay pumayag pa rin si Marieta na isuot ng anak ang paborito nitong tiara. Ayon rin sa request nito, gusto daw nitong maging isang prinsesa sa gabing iyon. Makalipas ang ilang oras ay marami nang nainom na alak si Marieta. Katunayan ay iniwan na sila nito sa sala at mag-isa nang pumunta sa kwarto habang silang dalawa ay nagkakatuwaan pa. Doon ay binagsak na nito ang katawan sa kama na kahit magpalit ng pantulog ay hindi na nito nagawa. Siya man ay lasing na rin noong mga oras na iyon. Gusto niya sanang mahiga upang makapagpahinga na. Pero hindi niya pwedeng iwan lang si Maria sa sala habang nagsasayaw itong mag-isa. Hawak ang isang basong may laman na kung ano na kanina pa nito iniinom. Nagtataka siya kung bakit lulugo-lugurin ang dalaga. Pawisan na ito sa sobrang kalikutan. Maya-maya, sa kakasayaw nito ay bigla itong natapilok at matutumba na sana sa konkretong sahig na may sapin na mamahaling carpet. Mabuti na lamang ay naagapan niya ito nang saluhin niya ang katawan nito. Kapwa sila napaupo paharap sa isa't isa. Natitigan niya ito habang habol sa paghinga ang babae. Dahil doon ay nasinghot niya ang amoy ng alak sa bibig nito. Sa pagtataka kung bakit amoy alak ang babae, ay agad niyang kinuha ang baso na hawak pa rin nito at inamoy ang katiting na likidong naroon. At napag-alaman nga na alak rin pala ang kanina pang iniinom ng dalaga. Nakangiti ito habang nakatanghod sa kanya, habang namumungay ang mga mata. "Gabriel! Boyfriend na kita! Kasi talaga na ako, sabi ni Mami!" Sambit pa nito na pagkatapos ay ininguso ang bibig na tila ba gustong halikan ang lalaki. Napangiti at napailing na lang siya sa inaakto nito. Wish niya lang na totoo iyon dahil una siyang magiging masaya kapag nagkataon. Pero malabong mangyari dahil sa kalagayan nito. Plus, walang duda na lasing na rin ang dalaga. Kung kaya, inalis na niya ang tiara na nasa ulunan nito. Walang ano-ano ay bigla itong sumuka. Sinukahan nito ang kanyang t-shirt at ang magandang carpet na nandoon sa sala. Mabilis niyang hinubad ang pang-itaas na damit at itinoon ang atensyon sa kasalukuyan ng nakahiga na babae sa de-carpet na sahig. Walang pag-aalinlangan na binuhat niya ito, kahit pa lulugo-lugo na rin. Dinala niya ito sa sarili nitong kwarto at dahan-dahang nilipag sa kama. Nang mapansin na nasukahan rin pala nito ang sariling gown na suot-suot, ay agad siyang kumilos at maingat na hinubad iyon sa katawan ni Maria. Maya-maya pa ay natulala na lang siya nang tumambad sa harapan niya ang halos hubad na katawan ng dalaga. Mga pang-ilalim na kasuotan na lamang ang suot ng babae sa mga oras na iyon. At hindi siya magkakaila. Dala ng init ng katawan dahil sa maraming nainom na alak ay halos maglaway na siya sa naramdamang pagnanasa dito. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. At sa mga sandaling iyon ay wala na sa isip niyang gapangin ang natutulog ng babae at gawin ang isang bagay na paulit-ulit na idinidikta ng kanyang puso at isipan noong panahong iyon. Ang pag-isahin ang kanilang katawan.
Kinabukasan, nagising na lamang siya dahil sa naramdamang sakit ng ulo. Napabalikwas siya ng pagtayo nang makita ang hubad na sarili katabi ang nakayakap sa kanyang si Maria. Wala na rin ni isang saplot sa katawan ang babae. Kapwa natatabunan ng kanilang katawan ng manipis na puting kumot. Sandali siyang naguluhan at inalala ang nangyari kagabi at bigla ngang pumasok sa isipan niya ang pakikipagniig sa dalaga. Out of disappointment ay nasabunutan niya ang sarili. As much as gusto niyang maangkin ang katawan ng babaeng ito, ay ayaw niya rin itong gawin dahil iniingatan niya ang dalaga dahil sa wala nga ito sa sapat na pag-iisip para pagdaanan iyon. Nagparuot pa rito siya sa paglalakad sa hindi malamang gagawin. Obvious naman na kahit gusto niyang itanggi na hindi niya ito napagsamantalahan ay iyon na nga ang nangyari. Pinagsamantalahan niya si Maria, ang walang kamuang-muang na dalaga. Namura niya tuloy ang sarili niya. Ano na ang gagawin niya ngayon? Hindi na maibabalik pa ang pagkabirihin ng dalaga dahil nakuha na niya yun. Mahal niya ang dalaga, pero hindi sa ganoong paraan niya dapat kunin ang pagkababae nito. Sa sandaling iyon ay bigla niyang naalala si Aling Marieta. Siguradong kasusuklaman siya nito kapag nalaman ang ginawa niya kay Maria. Tinignan niya ang orasan sa dingding ng kwarto. 7:00 pa lang at sa hinuha niya ay tulog pa rin ang babae dahil kung gising na ito ay siguradong naghihisterikal na ito ngayon kung naabutan sila sa ganoong pagkakaayos. Dali-dali siyang nagsuot ng damit at pagkatapos ay kumuha ng damit sa bag ng dalaga upang damitan rin ito. Habang ginagawa iyon ay nakita pa niya ang mansya ng dugo sa kulay puting bedsheet ng kama. Patunay na nakuha nga niya ang virginity ng babae. Madiin na lamang niyang naipikit ang mga mata at napaikting ang panga sa galit sa nararamdaman sa sarili. Kung bakit kasi hinubaran niya ito kagabi, hindi sana siya natuksong gawin iyon. Hinayaan niya na lang sana ito pagkalapag niya dito sa kama ng babae. Maya-maya pa ay bigla siyang nataranta nang makarinig ng kalaskos sa kabilang kwarto. Dali-dali niyang kinumutan si Maria at lumabas ng kwarto nito dahil sigurado siyang gising na ang nanay nitong si Marieta. Ay, naparami yata ang inom ko kagabi. Ang sakit ng ulo ko. Ikaw, may hangover ka rin ba, Gabriel? Tanong nito sa kanya nang maabutan siya nitong naglilinis na ng mga kalat sa kusina. Wala naman ho, ma'am. Nauutal niyang saad kahit paramdam niya pa rin ang patuloy na pagsakit ng ulo. Teka ho, at ipagtitimpla po kita ng kape. Sambit niya pa dito, hindi maiwasang mataranta. Kumusta si Maria? Tulog pa ba? Tanong nito habang tinutungo ang kwarto ng anak. Bigla siyang napalingon dito. Opo, tulog pa. Ang totoo po niyan nalasing rin niyang si Maria. Wala ho tayong kaalam-alam na alak pa lang laman ng basong iniinom niya kagabi. Saad niya pa habang sinusundan ito ng tingin. Ha? Paano nangyari yun? Pagtataka nitong tanong. Kaya naman pala ang bilis na ubos ng isang case ng alak na binili nila kagabi. Nakikiinom rin pala ang anak. Hindi ko ho alam. Baka akala niya juice yung tinitimpla niyo kagabi. Mabuti nga at sinuka niya ang ibang nainom niya. Itinuro niya ang suka nito sa carpet na hindi pa nalilinis. Ako na rin ang nagdala sa kanya sa kwarto niya kagabi. Dahil hindi na rin makatayo. Aniya na sinusubukang ikalma ang boses sa nervyos na nararamdaman. Hay nako, pagpasensyahan mo na ang batang yan ha. Mabuti na lang at ikaw ang kasama namin dito. Ano na lang kaya kung ibang tao pa? Saad pa nito. Sa sinabing iyon ni Aling Marieta ay hindi na siya nakapagsalita pa. Paano'y binabagabag na siya ng kanyang konsensya. Oo nga pala, hayaan mo na ang mga yan. May kinausap na ako magliligpit at maglilinis ng rest house mamaya pag alis natin. Kaya mo bang mag-drive pa uwi? Kailangan nating umuwi today. May kikitain kasi ako mamayang gabi. Oo naman ho. Mabilis niyang sagot. Kahit pa may hangover rin, ay iinom na lang siya ng gamot para maalis iyon at para maayos siyang makapagmaneho. Ilang oras pa ang lumipas at ready na silang umalis. Ngunit tulog pa rin ang dalagang si Maria. Kung kaya, pinuntahan na ito ni Marieta sa loob ng kwarto nito upang gisingin. Wala naman siyang nagawa
kung hindi sundan lang ito habang malakas pa rin ang kabog ng dibdib. Mommy, antok pa ako. Saad ng babae habang nakapikit pa rin ang mga mata. Kailangan na nating umuwi para makarating tayo sa bahay na maaga. Sige na, tumayo ka na. Hila nito sa braso ng anak. Ouch! My head is aching, Mommy. And this! Kinabahan siya nang ituro nito ang pribadong parte ng katawan. Hindi naman siguro siya naging rough dito, pero alam niyang normal iyon sa unang beses na mawala ang virginity ng isang babae. Sa puntong iyon ay tahimik na sinisi ulit ang sarili. Baka maaga kang magkakaroon ngayong buwan. Anito na inalalayan na sa pagtayo si Maria. Paano naman kasi kung ano-anong pinagagagawa mo kagabi? Sino bang may sabi na uminom ka rin ng alak? Kumilos siya at lumapit sa mga ito upang tuluyang alalayan din si Maria. Mabilis rin niyang tinakpan ng kumot ang sapin ng kama na may mantsa ng dugo nito. Diyos naman yon, hindi alak, sagot ni Maria sa sinabi ng ina. Nagdadahilan ka ba? Hanggang ngayon amoy ko pa nga ang alak dyan sa bibig mo. Naaalala mo pa ba ang nangyari sa'yo kagabi? Tanong nito. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib niya sa pag-aakalang baka alam ni Maria ang nangyari sa pagitan nila at baka magsumbong ito. Ngunit umiling lang ito at tumahimik. Sige na, at magpalit ka na ng pang-alis at uuwi na tayo. Sa car mo na lang ipagpatuloy ang tulog mo. Sa pagsasabing iyon ay lumabas na ito sa kwarto ng dalaga na sinundan niya naman para bigyan ito ng privacy at tuluyan ng makapagpalit ng damit. Buong biyahe pag-uwi ng Maynila ay tulog ang mag-ina. Bagamat buong maghapon ay tahimik sa loob ng sasakyan, ay naging malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi na siya mapakali, lalo na at paulit-ulit na siyang inuusig ng konsensya sa kasalanang ginawa sa anak ng among babae. Hindi naman siya masamang tao, pero dahil sa napagsamantalahan niya, ang walang kamuang-muang na dalaga ay parang ganun na rin ang nangyari. At labis niyang pinagsisisihan iyon na sa buong biyahe ay madalas niyang lingunin ang himbing sa pagkakatulog na si Maria na nasa likurang upuan ng sasakyan. Ang totoo ay handa naman siyang panagutan si Maria sa kabila ng kalagayan nito. Ang problema, papayag kaya si Aling Marieta? Oo, at lubos siyang pinagkakatiwalaan nito. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay ayos lang dito na siya ang makakatuluyan ng anak. Lalo pa at minsan na rin itong nagkagusto sa kanya. In fact, hanggang ngayon ay ramdam niya pa na hindi pa rin nawawala ang pagtingin nito sa kanya. Baka umiral pa ang pride nito, na imbis na ito ang gustuhin niya ay sa anak pa nito na baling ang pagtingin niya. Hindi naman siya against sa laki ng agwat nila, pero anong magagawa niya? Kay Maria lamang tumibok ang kanyang puso. Si Maria lang ang hinahanap nito sa tuwi-tuwi na. Sa mga oras na iyon, ay kailangan na niyang magdesisyon kung anong nararapat niyang gawin. Dahil hindi niya kayang hayaan na lamang na dumaan ang mga araw na parang wala siyang ginawang masama sa mga ito, lalo na sa dalaga. Kinagabihan, ang buong akala niya ay hindi natutuloy pa si Aling Marieta sa binanggit nitong lakad dahil nagbihis na ito ng pantulog. Pero maya-maya ay agad ulit itong nagpalit ng pang-alis at tila balisa na nagpaalam sa kanya. Tuloy na daw ang lakad nito at sandali lang daw ito at babalik agad. Hindi na siya nagtanong pa kung saan ito pupunta. Sinamantala niya na lang ang pagkakataong iyon. Habang wala ito, ay nag-impake siya ng damit. Kung ano ang dinala niya sa bahay na iyon, ay iyon lang din ang dadalhin niya pag-alis. Sa sandaling iyon, ay pinal na ang kanyang desisyon. Balak niya na lamang lisanin ang mag-ina. Alam niyang isang malaking kasalanan ang nagawa niya kay Maria. At sigurado siyang kapag dumating ang oras na malaman iyon ni Marieta ay hindi ito magdadalawang isip na ipakulong siya. Although, willing naman siyang pagdusahan ang kasalanang nagawa sa pinakamamahal na babae. Pero ayaw niyang makulong sa bilangguan. Noong gabing iyon, bago niya pa tuluyang lisanin ang bahay ng mag-ina, ay gumawa na siya ng sulat para kay Marieta. At doon ay ipinagtapat niya ang lahat ng ito. Bahala na. Siguro naman sa oras na mabasa ito ng babae ay nakalayo na siya. Naabutan niya si Maria na nanonood ng TV habang nakahiga sa sofa.
nang pumababa siya sa unang palapag ng bahay. Gabriel, aalis ka? Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga na noon ay nakapangtulog na. Hindi siya nakasagot dito. Mabigat ang dibdib niyang tinitigan lang ito. Maya-maya pa ay nagdesisyon siyang kausapin ito sa huling pagkakataon. Maria, gusto ko sanang humingi ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, nagawa ko lang yun dahil sa bugso ng damdamin ko. Mahal na mahal kita. Pagkukumpisal niya sa dalaga, umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang mga kamay nito. Mahal rin kita, Gabriel. Walang pag-aalinlangang sagot rin naman ng babae habang nakatunghay lang sa kanya. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Gabriel sa tila kirot na nararamdaman nito. Masarap sanang pakinggan ang mga salitang binitawan ng dalaga, kung totoo lang itong nararamdaman ni Maria para sa kanya. Pero alam niyang ang pagmamahal na nararamdaman nito'y para lamang sa isang kaibigan o sa isang nakakatandang kapatid. Maria, ingatan at alagaan mo ang sarili mo ha. Sumunod ka sa mga ipinag-uutos ng mami mo para hindi ka laging napapagalitan. Mariing sambit pa niya dito. Pwede ba kitang mayakap? Tanong niya pa sa kaharap. Nang makita niya ang pagtango nito, ay agad niya itong niyakap. Mahal na mahal kita, Maria. Saad niya pa dito habang kulong-kulong ito sa mga bisig. Kung pwede nga lang, naitanan niya na lang ito upang hindi na ito mawalay sa kanya. Ngunit hindi po pwede. Ayaw niyang maging makasarili dahil alam niyang hindi niya mapupunan ang pangangailangan ng babae lalo na sa kalagayan nito. Mas makabubuti kung mananatili ito sa pangangalaga ng sarili nitong ina. Ilang sandali pa ay kumawala na siya dito at walang lingon-lingon na binagtas ang daanan papunta sa main door ng bahay. Nang hahawakan na niya ang doorknob ng pintuan ay bigla siyang natigilan nang marinig ang pagtunog ng sariling telepono na nasa bulsa ng kanyang jeans. Muli siyang kinabahan nang makitang numero iyon ni Aling Marieta. Hindi niya sana iyon sasagutin pero tila may nag-uudyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Kilala niyo ho ba si Marieta de Guzman? Tanong ng boses na galing sa kabilang linya nang itapat ang telepono sa kanyang tenga. Oho, bakit ho? Sa kabila ng kalituhan ay tanong niya. Naaksidente siya. Bumangga ang sasakyang minamaneho niya sa poste ng kuryente. Kasalukuyan na siyang nasa ospital ngayon. Ikaw ang tinawagan namin dahil ang pangalan mo ang una sa listahan sa kanyang contact sa phone. Kung gusto niya pang abutan siyang buhay, makabubuting puntahan niyo na siya sa ospital ngayon din. Saad ng isang lalaking sa hinuha niya ay isang pulis dahil sa maotoridad na tinig ng boses nito. Rinig din niya ang tunog ng police vehicle malapit dito. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya sa masamang balitang narinig. Nilingon niya ulit si Maria na noon naman ay nakatingin sa kanya na tila ba may kutog na sa kung anong nangyari sa ina dahil nangingilid na ang mga luha nito sa mga mata. Kumilos siya at binalikan ito upang sabay silang pumunta sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar at doon nga nila naabutan si Marieta na kasalukuyan ng nag-aagaw buhay. Maraming aparatong nakakabit sa katawan nito, maliban pa sa oxygen na nakapasak sa bibig. Kaawa-awa ang itsura nito na may mantsa pa ng mga dugo sa muka. Agad na humagulgol sa pag-iyak si Maria na makita ang kalagayan ng kaawa-awang ina. Siya man ay nangingilid na rin ang luha sa mga mata sa natamo ng kanyang among babae. Paano ba nangyari ito? At bakit ito na aksidente? Ang mga katanungang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay nagising na si Aling Marieta. Kahit pahirap sa paghinga ay sinubukan nitong magsalita. Inalis nito ang nakapasak na oxygen mask sa muka. Gabriel, nasan si Maria? Tanong agad nito. Tinuro niya ang kasalukuyang natutulog na si Maria sa kalapit na upuan. Kumilos siya upang gisingin sana ito upang makausap ni Aling Marieta. Ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Gabriel, sambit nito sa pangalan niya na sandaling inihinto ang pagsasalita dahil sa sakit na nararamdaman sa katawan. Huwag na ho kayong magsalita. Baka po makasama pa sa inyo. Saad niya naman dito.
Gabriel, ramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Aling Marieta, huwag niyo hong sabihin yan. Huwag niyo hong iiwan si Maria. Kailangan niya ho kayo. Wika niya sa nararamdamang awa at pag-aalala. Panatag ako nga, Alice. Dahil alam kong nandyan ka naman. Gabriel, gusto kong alagaan mo si Maria. Ikaw lang ang kaisa-isang lalaking pinagkakatiwalaan ko pagdating sa kanya. Bilin pa nito. Ho? Napamaang siya sa sinabi ng kaharap. Ramdam niya ang matinding hirap na pinagdaraanan nito ngayon. At sa tingin niya ay hindi na nga magtatagal ang babae. Kung kaya, habang may hininga pa ito, ay naisip niya na lamang na ipagtapat dito ang kasalanang nagawa sa anak nito. Para man lang humingi ng kapatawaran dito. Kung sakali mang magbago ang isip nito tungkol sa huling habilin nito, ay tatanggapin niya na lang din ang desisyon ng babae. Basta, bago ito malagutan ng hininga, ay makahingi siya ng kapatawaran. Ma'am, may gusto ho sana akong ipagtapat sa inyo. Paninimula niya sa gusto sanang ipagtapat dito. Pero pinisil nito ang kanyang kamay at bahagyang umiling upang pangunahan ulit siya sa pagsasalita. Alam ko na matagal ka nang may pagtingin sa anak ko. At gusto kong malaman mo na sumasang-ayon ako. Ikaw lang ang kaisa-isang lalaki na pakita ng malasakit sa kanya. At alam kong hindi mo siya pababayaan. Saad pa nito na tila nasamid kung kaya natigil ulit sa pagsasalita. Napaawang lang ang kanyang mga labi sa mga napakinggan. Ang ibig sabihin ba nun ay pumapayag itong pakamahalin niya si Maria? Napasukin ng dalaga ang pakikipagrelasyon nito sa kanya? Gabriel, alagaan mo siyang mabuti. Inihahabiling ko na siya sa iyo. Pati na ang lahat ng maiiwan kong ari-arian na nakapangalan din kay Maria. Inihabiling ko roon na kung sino man ang lalaking mapapangasawa ng anak ko ay makakahati niya sa mga kayamanan ko. Pakasalan mo siya at huwag na huwag mong iiwan. Mariin pang saad nito. Doon ay nangilid na ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Sa palagay niya ay hindi niya na kailangan pang sabihin ang nagawa niya sa dalaga dahil pakakasalan naman niya ito kahit hindi pa sabihin ni Aling Marieta. Ngunit sa mismong bibig na ng among babae nang galing ang kumpirmasyong gusto nitong mangyari sa kanilang dalawa ng anak nito at wala na siyang paglagyan ng saya nang marinig iyon. Salamat at dumating ka sa aming buhay, Gabriel. Salamat at minahal mo ang anak ko. Iyon lang at humugot na ito ng huling hininga at tuluyang binawian ng buhay. Ang sayang naramdaman ay napalitan agad ng lungkot at pagluluksa. Hindi man lang siya nakapagpasalamat sa lahat-lahat ng mga bagay na ibinigay nito sa kanya. Partikular na ang paghagubilin sa kanya nito kay Maria. Samantalang, nagising na lamang ang dalaga dahil sa ingay ng mga nagkakagulong nurse at doktor sa kwartong kinapapalooban nila. Nag-iiyak ito habang pinapanood lamang ang ina na sinusubukang i-revive ng mga doktor. Ngunit wala namang magawa ang mga ito. Hindi na bumalik ang heartbeat ni Aling Marieta. Pumalahaw ito sa pag-iyak na para bang may idea na nawala na ang pinakamamahal na inang kahit na mahigpit sa dalaga ay dahil lamang sa iniingatan nito ang anak. At sa huli ay ang kapakanan lamang nito ang iniisip ni Aling Marieta. Niyakap niya ng mahigpit si Maria at inalo ito. Hindi niya alam kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ng babae ngayon. Pero ipinapangako niyang nasa tabi lang siya ng babae sa madilim na yugtong pinagdaraanan nito sa buhay. Ngayong ulilang lubos na ang babae, ay siya na lamang ang makakapitan nito at maaasahan. At hinding-hindi niya ito bibiguin, gaya ng ipinangako kay Aling Marieta bago pa ito lagutan ng hininga. Sa mga sumunod na mga araw ay nalaman niya ang totoong dahilan kung bakit naaksidente si Aling Marieta. Nakipagkita pala ito sa isang lalaking naging karelasyon din ito at umutang ng pagkalaki-laking pera dito. Noong gabing umalis ito, bago maaksidente, ay ang oras sana na inaasahan nitong babayaran ito sa utang ng lalaki. Ngunit hindi. Kung kaya, sa galit at sama ng loob ay uminom ito at nag-drive ng lasing.
Sa puntong iyon ay sinigurado niyang mababawi niya ang perang iyon sa lalaking sinamantala ang pagiging desperada ni Aling Marieta upang makahanap lamang ng lalaking tunay na magmamahal dito. Dumaan ang ilang linggo at natupad ang ipinangako niya kay Aling Marieta. Ang pakasalan ang nag-iisang babaeng tinitibok ng kanyang puso, si Maria. Namuhay sila na parang normal na mag-asawa. Itinuro niya rito ang mga bagay-bagay na kailangan pang malaman tungkol sa pag-aalaga sa sarili para sa sarili ring kapakanan nito. Pati na rin ang mga bagay-bagay na kailangan nitong matutunan sa pagiging isang may bahay. Sa isip niya ay hindi niya mamadaliin ang babae. Kapag handa na ito ay tsaka sila magtatayo ng pamilya. Pero sa ngayon, si Maria muna ang pakamamahalin at pakaaalagaan niya. Dahil ang totoo, kahit pa nasa tamang edad na ito ay may gatas pa rin sa labi si Maria. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ang ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito lamang yan sa inyong inaabangang Siren Radio.